Hindi selfish ang magpahinga at hindi rin masama kung unahin ang sarili paminsan-minsan. Magandang tanghali at magandang araw ng linggo. 9 days na lang, December na. Grabe. Palapit na ang Pasko at bagong taon. New episode, new learning. Welcome to GMC series, your daily source of wisdom, motivation, and financial growth. Here we believe that success starts with the right mindset and wealth begin with the right knowledge. So if you are ready to take charge of your life, unlock your potential, not just a financial freedom but a wiser and stronger you, hit that subscribe button and turn on the notification bell para sa mga bagong parating na episode. And of course, join our growing community of dreamers and doers. At bago tayo magsimula, huwag kalimutan na panoorin ang mga nakaraang episode mula episode 1 at 17 dahil marami kayong matututunan dito. At ilalagay ko ang link sa ibaba ng video na to. Kaya manood na kayo. 1 until 17. Mag-i-enjoy talaga kayo. At ito ay episode 18. Bit-bit ang bigat. At paano harapin ang hindi pantay na responsibility o responsibilidad. Paano ito may iwasan at maging pantay? Alam natin na minsan ang unfair ng life, yung pinakamabigat na responsibility ay ang magkaroon ng bahay, mag-alaga ng ibang tao, maging support system para sa mga kamag-anak. Yung pakiramdam mo na ang dami-dami mong pinapasan ng mga problema na responsibility na hindi naman talaga sa'yo. Nakaka-stress. Parang ang selfish ng tadhana. Pinapasa sa'yo yung mga sakripisyo ng iba na dapat sila ang nag-sacrifice, hindi ikaw. Kaya minsan, matatanong mo na lang ang sarili mo na bakit ito nangyayari sa akin. Pinapaako sa'yo o pinapasa sa'yo yung mga sacrifices ng iba. At ikaw ang nagbabayad ng presyo ng mga sacrifice na yan na hindi mo naman ginawa. Minsan, ang masakit pa dito o kaya nakakainis, yung hindi ka pa nabibigyan ng pansin, pasasalamat at appreciation na para bang hindi nakita ng tao yung sakripisyo mo. Minsan, nararamdaman mo na bakit ikaw mag-isa yung naghila ng bigat at load ng buong pamilya. Kahit anong gawin mo, kulang pa rin. Pero, natural lang na ma-overwhelm at ma-frustrate at minsan gusto mo na lang tumakas sa pressure na yan. Pero, may paraan pa rin tayo para maiwasan at ma-manage ang mga ganitong sitwasyon. Una, mag-set ng boundaries. Hindi mo kailangan i-take lahat ng responsibility. Pwede mong sabihin na I am willing to help pero hindi ko kaya na lahat ako ang gagawa.
at mag-prioritize ka sa mga importanteng bagay para sa sarili mo at sa mga pamilya mo na nakadepende sa iyo. Kung ikaw man ang provider ng isang tahanan, dapat hindi lahat nakatutok sa iyo. So, kailangan paghati-hatian ninyo kung ilang percent ang sayo at ilang percent ang sa kasama mo. Kasi, mas lalong gumagaan ang problema kapag sama-sama nating ginawa. So, hindi natin pwede na isa lang yung nasasaktan, isa lang yung napapagod, tapos yung iba, hayahay lang. Unfair nga naman talaga. Pangalawa, kailangan mo i-delegate at humingi ng tulong. Huwag mahiya na humingi ng tulong sa mga kapatid, kamag-anak, o kahit kaibigan. Kailangan mong humingi ng tulong, lalong-lalo na pag hindi mo na kaya. Tao lang tayo, tao na lumalaban at ipinaglalaban ang mga problema. Kaya hindi pwede na isa lang ang lumalaban at ipinaglaban ang kapakanan ng pamilya. So, hindi lang pwede na isa. Dapat tayong lahat, kayong lahat, nagtutulungan at sabay-sabay na isulong ang inyong mga pangarap sa inyong pamilya. At kailangan mong malaman na ang support system ay para sa lahat, hindi lang para sa iyo. Kailangan alam ng bawat pamilya na lahat kailangan mangarap. Lahat kailangan magtrabaho. Hindi pwedeng isa lang. Pangatlo, organize at magplano. Kailangan mo gumawa ng listahan para alam mo kung alin ang mas priority at alin ang kailangan tanggalin para magkaroon ka rin ng self-care. Dahil ang buhay natin ay hindi lang umiikot sa mga problema. Dapat huwag din natin kalimutan na magkaroon ng self-love, self-care. So, ano yung mga self-care na yan? Meditation, improvement para sa sarili, kung paano alagaan ang sarili. Kailangan i-break down yung mga responsibility para hindi ka ma-overwhelm. Kapag may plano ka at na-organize, madali lang sa'yo i-handle ang mga situation na kinakaharap mo. Pang-apat, ang self-care ay hindi selfish. Kailangan mong maglaan ng oras para sa sarili. Kahit 15 to 30 minutes. Pumunta ka ng park o kaya mag-coffee break. Kahit ikaw lang mag-isa. So imagine, kung araw-araw mong ginagawa yan, 15 to 30 minutes nagkakaroon ka ng oras sa sarili, depende kung ano yung gagawin mo para sa sarili mo. Magbasa, mag-journal, habang nagkakape, o nakikinig ng mga audiobook. Malaking bagay na yan. So, dapat hindi ka lang nakafocus doon sa mga problema. Tagaan mo rin ang sarili mo. Kung kinakailangan mong mag-exercise, gawin mo. So, kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo, gawin mo. Kasi, kapag pagod ka,
hindi ka makakagawa ng mabuti. Pang-5, reframe your mindset. Imbis na titingnan mo lahat ng burden, isipin mo rin yung strength sa pag-handle ng lahat ng problema o mga dala-dala mong responsibility. Ang sacrifice mo ay meaningful at may impact ito sa pamilya mo. Kahit hindi laging nakikita yung mga sakripisyo mo. Diba? Yung kahit pagod ka na, pero parang kahoy ka lang na nakatayo. Dinadaanan lang ng mga tao. Hindi man lang nakikita nila yung paghihirap mo. Hindi madali magdala ng bigat na hindi naman talaga para sa'yo. Pero, hindi rin ibig sabihin na kailangan mo itong pasanin mag-isa. Ang pagtakda ng boundaries at paghingi ng tulong, pag-prioritize sa sarili, ay hindi ibig sabihin na mahina ka na, kundi pagiging matalino. Hindi selfish ang magpahinga at hindi rin masama na unahin ang sarili. Sa halip, ito ang magandang paraan na gawin para mapagpatuloy at magawa ng maayos ang mga responsibility na dala mo. Kahit hindi ka nakakatanggap lagi ng pasasalamat at appreciation, tandaan mo, lahat ng sakripisyo mo at paghihirap mo ay may saysay. At higit sa lahat, deserve mo rin magpahinga ng pasasalamat at kapayapaan. Pero, kung hindi ka man makatanggap ng pasasalamat, sa Diyos mo na lang ipagpasalamat. Kasi, may mga tao walang care. Kaya hindi nila nakikita yung mga paghihirap mo. Before I end this episode, success is not about money. It is about discipline, mindset, and wisdom. Keep pushing forward, keep learning, and keep growing. This is Gina Kalinog reminding you, your future is built today. Magkita-kita ulit tayo sa next episode.